Praise the Lord. Isa pong magandang umaga pong muli sa ating lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod na si Brother Hill Cruz ng Tanglaw sa Kapanahunan. Alam po ninyo, medyo mahaba-haba pong araw na hindi tayo nagkita-kita, hindi ninyo ako narinig. Subalit ngayon po ay naririto pong muli ako sa programang Tanglaw sa Kapanahunan at patuloy na ang aking ibabahagi sa inyo ay ang tatlong word na kung saan magbibigay encouragement sa ating pong lahat. At ito po ay ang sinasabi ng tatlong word na ito na if we say. If we say. Yan po ay makikita natin sa aklat ng 1 John chapter 1 verse 6, verse 8, and verse 10. Ito po ang nilalaman ng tatlong letra na tinatawag na if we say. Ang sabi po sa verse 6, if we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. Sa verse 8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. At sabi sa verse 10, if we say that we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa sa Kanyang salita. Salamat o Diyos na dakila sa pribilehiyong ito na makapagbahagi muli ang iyong abang lingkod. Nawa po sa pamamagitan ng mga salita mong ito ay magkaroon ng pagpapala ang bawat isa na makakapanood at makakarinig dito. Salamat po. Maghari ang kalooban mo sa iyong abang lingkod. Patuloy na ikaw ang maitaas o Diyos at maibaba ang aking buhay. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So, ayan po, napakaganda, no? Tatlong bagay, if we say, no? Kung sabi sa Tagalog, kung sinasabi natin tayo may pakikisama sa Kanya at nagsisilakad naman tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaan tayo at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. Totoo naman po yun. Ano? Kung sinasabi natin may pakikisama sa Kanya, subalit tayo patuloy na lumalakad sa kadiliman, sa kasamaan, ay hindi po tayo nagkakaroon ng katotohanan sa ating Panginoon. At ang sabi nga sa verse 8, kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, ay dinadaya naman natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Totoo po yun. Madalas po yung ganyan na iba nagsasabi, hindi naman ako nakakagawa ng kasalanan. No, ang lahat po ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. No? Kaya nga po, kung sinasabi natin na wala tayong kasalanan, we deceive ourselves. At ang sabi rin sa huli, kung sinasabi natin tayo hindi nang nagkakasala, ay ating ginagawang sinungaling siya, ang ating Panginoon, at ang kanyang salita ay wala sa atin. So, kinakailangan po magkaroon po tayo ng tunay na relasyon sa ating Panginoon upang hindi po natin magawa ang mga bagay na maaaring hadlang upang hindi tayo makapaglingkod ng may katotohanan sa ating Panginoon. Ngayon, ano po ang solusyon? Ang solusyon po, ito ang sinabi naman sa 1 John chapter 1 verse 7, ito ang solusyon. But, yan, sabi naman po yon, if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. No? Kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At nililinis tayo ng dugo ng ating Panginoong Hesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Nililinis. And ang isang solusyon sa verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ayun po, kung ipinahayag naman natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na siya ay tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Kaya purihin po ang Diyos, yun po ang mensahe sa araw na ito ng Tanglaw sa Kapanahunan. Kaya po sa inyo pong lahat,
Isang mapagpalang araw sa inyong lahat and God bless you all. Amen.